Mapagpalang araw mga kadiwa. Bago po natin simula ng kwento, nais po naming humingi ng paumanhin sa mga sumusuporta ng ating channel sa kadahilan ng may iniindang karamdaman si narrator na halos tumagal din ng 2 linggo. Mabuti-buti na po ang kanyang pakiramdam at babalik na sa pagsasalaysay ng mga kwento. At lubos po kaming magpapasalamat sa inyo mga kadiwa sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na kaagad natin ang panibagong kwento na pinamagatang Gardong Berdugo na may kakaibang sandata. Gaya ng sinumpa ko sa aking mga magulang na dating mga berdugo, ay ipagpapatuloy ko ang kanilang mga nasimulan. Lilipulin ko ang lahat ng mga aswang at masasamang mga laman lupa na magtatangkang guluhin ang ating bayan at sakta ng ating mga kababayan kapitan. Kagaya ni na inay at itay, ay kaya ko ring ibuhis ang aking buhay para lamang maprotektahan kayo. Tungkulin kong pangalagaan ang katahimikan dito sa Cordillera. Palakpakan ng mga tao sa mga binitawang salita at mga ipinangakong gagampanan ni Gardo habang siya ay pinaparangalan sa ibabaw ng entablado para kilalaning berdugo ng mga aswang sa pangunguna ng kanilang kapitan na nasa edad na 21 pa lamang. Malapit din itong kaibigan ng binatang berdugo. Malaki ang tiwala ng mga taga-Cordillera sa binatang si Gardo. Simula kasi nang natuto ito sa pagiging isang berdugo, ay siya nang naging sandigan ng buong mamamayan ng lalawigang iyon. Kapag may problema sila patungkol sa mga masasamang nilalang na gumagambala sa mga ito. Salamat, Gardo. Noong mga bata pa tayo, ay alam ko na at nararamdaman na may potensyal ka sa pakikipaglaban. Dahil noon pa man, ay ikaw na ang tagapagligtas ko sa mga pareho nating mga bata na gusto akong bulihin at bugbugin. Kaya hindi na ako magtataka kung naging isa ka na ngayong ganap na berdugo ng Cordillera. Nako, hindi naman. Naturuan lang kasi ako ng aking mga magulang bago sila pumanaw. Kaya may kaunti akong kaalaman sa pakikipaglaban. Saka isa pa, Kapitan Butong, ikaw rin naman eh. Nakitaan ko rin na kaya mo humawak ng isang barangay dahil kaya mo kaming pamunuan kapag may mga aktibidad sa paaralan, lalo na kapag may patimpalak. Ngayon ay napatunayan mo na rin ang iyong kausayan dahil sa pagiging kapitan mo rito sa ating lugar. Talagang may abilidad ka sa pakikipaglaban, Gardo, na namana mo sa iyong mga magulang. Kaya huwag ka nang kumontra. Ganon din naman ako eh. Namana ko sa aking ina at ama ang talento ko sa paghawak ng isang barangay at hindi ko iyon ay pinagkakaila. Natigil lang ang usapan ng dalawa nang magtawanan ang mga tao sa ibaba ng entablado. Imbis kasi na parangal ang kanilang idinadaos, ay napunta sa bulgara ng mga namanang katangian ng kanilang kapitan at berdugo na may malalim na pagkakaibigan. Natawa na lamang sila sa huli, saka ipinagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Naging sentro ng mga mata ang kanilang barangay ng mga aswang at tiktik dahil sa halos araw-araw na may nabubuntis sa kanilang lugar. Masarap kasi sa pang-amoy ng mga tiktik ang mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina. Samantalang ang mga aswang ay espesyal na pagkaing nakahain ang mga sanggol na bagong panganak pa lamang. Iyon ang madalas na inililigtas ni Gardo, ang mga buhay, ang mga babaeng buntis at malapit ng manganak. Pagkatapos ng parangal kay Gardo, ay dumiritso na ang mga ito sa gymnasium kung saan nakalatag sa mahaba at maraming lamesa ang mga pagkain ng kanilang pagsasaluhan. Nagmistol ang fiesta ang araw na yon dahil mismong araw din kasing iyon ay kaarawan ng binatang berdugo. Kaya ganun na lamang karami ang inihanda nilang pagkain. May mga lechon pa sa tig-iisang lamesang pahaba, kaya naman napaka-engrande ng kanilang handaan. Tuwang-tuwa ang lahat ng residente
Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang sila nakaranas ng ganoon kalaking salo-salo. Yung tipong pagkatapos nilang kumain ay pwede pa silang mag-take out. Wala namang pakialam si Kapitan Butong sa mga pagkain maski anong gawin ng kanyang mga mamamayan sa kanyang pook. Dahil ang importante sa kanya ay napapasayan niya ang mga ito kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Iyon ang ugali ni Kapitan Butong na hinahangaan ng lahat, lalong-lalo na si Gardo, dahil sa pagiging mapagbigay nito sa kapwa at hindi mahirap lapitan. Iba ka talaga, Butong. Isti Kapitan pala. Walang kupas ang pagiging busilak ng iyong kalooban. Maski nasa posisyon ka na, hindi malabong mangyari na balang araw ay ikaw na ang pumalit sa alkalde-mayor natin ngayon. Mas makunat pa sa buwaya yun at hindi man lang mahingian ng tulong. Sigurado ako na malaki ang tsansya mong matalo si Mayor sa susunod na eleksyon. Kaya ngayon pa lang binabati na kita. Huwag ka munang pakakasiguro, Gardo. Saka isa pa, pag-iisipan ko muna ang bagay na yan. Malayang mas mahirap ang trabaho ng isang alkalde kaysa sa isang kapitan, no? Baka hindi ko kayanin dahil kaunti pa lang ang karanasan ko. May iba ako, Gardo. Kumusta naman ang binabantayan mong buntis sa kabilang kanto? May umaaligid pa din bang aswang o di kaya tik-tik sa labas ng kanilang bakuran gabi-gabi? Simula na magsaboy ako ng mga asin at bawang sa kanilang mga bintana ay wala na daw nagtangkang lumapit. Pero hindi pa ako sigurado kung talagang tinatantanan na siya. Kaya mamayang gabi habang nagkakasiyahan ng lahat ay pupuslit muna ako para bisitahin ang buntis. Ganon ba? Uy, ikaw ang bahala. Basta kung kailangan mo ng makakasama magsabi ka lang. May mga tanod ako na pwede kong utusan. O di kaya ako na lang mismo ang sasama sa'yo. Naku, wag na. Kaya ko naman ito Ang mga tao na lamang ang intindihan mo, Kapitan. Yung mga tanod mo pala, pagbantayan mo muna ng maigi sa labas ng gymnasium habang hindi pa tapos ang kasiyahan. Kamo saka na sila magpakalasing kapag nakauwi na ang lahat ng residente sa kani-kanilang mga bahay para walang maging problema. Areglado, Gardo. Nakakalat na sila. Hindi naman namin pwedeng pabayaan ang seguridad ng ating mga bisita at baka may makasalising mga aswang at mayanggaw pa sila. O siya, maiwan na muna kita dito at magpapakita muna ako sa mga tao. Okay, Kap. Sumaludo pa ang dalawa sa isa't isa bago naghiwalay ng landas. Natutuwa talaga ang kalooban ni Gardo dahil sa naabot na ng kanyang kaibigan. Hindi na kasi ito gaya ng dati na gusgusin at iyakin kapag inaasar at inaapi ng kanilang mga kababata. Pagdilim ng paligid kaagad na kumilos si Gardo para puntahan ang dalagang buntis na kanyang binabantayan. Isang tiktik kasi ang gumagambala rito kaya hindi niya pwedeng pabayaan. Pagdating niya sa bakuran ng mag-asawa ay nakita niya mula sa itaas ng puno ng niyog ang isang nilalang na mahaba ang buhok at parang dugo ang kulay ng mga mata habang nakatitig sa bahay ng mag-asawa. Nagtago muna si Gardo sa madilim na lugar, saka pasimpleng binunot ang isang matalas na punyal sa kanyang tagiliran. Sakto namang dumungaw ang babaeng buntis sa bintana ng kanilang bahay. Doon siya nakita na naglalaway na tiktik, kaya mabilis itong lumundag mula sa itaas ng niyog pabagsak sa harapan nito. Dahil sa gulat ay nagsisigaw ang babae na kaagad namang sinakluluhan ng kanyang asawa na may daladalang itak. Dahan-dahan na sanang lalapitan ng tiktik ang mag-asawa maski napapaso na ang talampakan nito sa mga nagkalat na asin, at dahil sa sobrang kagutuman ay tinitiis na lamang nito ang kirot at sakit nang biglang lumabas si Gardo sa kanyang pinagkukublian. Hoy! Ako muna nga tupagin mo bago mo makain ng sanggol. Dahil kung hindi mo ako papansinin ay papatulan pa rin kita at papatayin. Sa sinabing iyon ni Gardo ay nilingon lamang siya ng lalaking tiktik sa kanginitian. Pero nagpatuloy pa rin ito sa paglapit sa mag-asawa. Dahil naman sa pag-aalala sa mag-ina
At sa pagnanais na protektahan ng mga ito, ay lumabas ng bayang lalaki saka sinugod ang tiktik. "Hoy! Dundun! Huwag kang lumabas! Naku naman oh! Nalinti ka na!" Mabilis na inundayan ng taga ng binata ang tiktik, subalit wala namang kahirap-hirap siyang sinakal nito. Akma na sanang tutusukin si Dundun sa kanyang tiyan sa may bandang pusod ng gutom na tiktik. Pero hindi ito natuloy dahil sa pagkabitaw nito sa kanya sa lupa. Nangisay naman bago napadapa ang tiktik, at doon pa lamang nakumpirma ni Dundun na may nakabaong kutsilyo sa batok nito na naging sanhi ng kamatayan. "Uli-uli, huwag kang susugod ng pabarabara ha, Dundun. Uulilain mo lang ng maagang magiging anak mo eh. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ako nang bahala sa buhay ng iyong mag-ina? Kaya magtiwala ka sa akin dahil hindi kita bibiguin." Humingi naman ng paumanhin kay Gardo ang lalaki, saka nagpasalamat. Inakay niya ito pabalik sa kanilang bahay dahil sa napilayan ito sa paa. Masama kasi ang pagkakabagsak nito sa lupa nang mabitawan siya ng tiktik. Natupok naman ang apoy at naging abo na rin ang tiktik ng mga sandaling iyon, kaya wala na ang bangkay nito sa tapat ng bahay. Pagkapasok ng bahay ay muling binili na ni Gardo ang mag-asawa na mas damihan pa ang mga asin at dinikdik na bawang na isasaboy nila sa paligid ng kanilang bahay para sa kanilang seguridad. Hindi lang nag-iisa ang mga tiktik, marami rin sila. Kaya sa hindi na pagbalik ng kanilang kasama ay tiyak na may ibang magkaka-interes sa iyo, Mildred, at sa iyong magiging anak. Kaya mas magdubli ingat kayo. Tumango naman kaagad ang mag-asawa, saka sumagot ng magalang sa binatang berdugo. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ito sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong nahirapan si Gardo sa kanyang tungkulin. 3 na kasi ang buntis na kanyang binabantayan ng gabi-gabi. Pero ang naunang babaeng buntis na si Mildred, na malapit ng mga anak, ay milagrong tinatantanan siya ng mga tiktik. Subalit imbis na matuwa siya dahil mababawasan na ang kanyang mga binabantayan, ay nagkamali pala siya. Dahil mas lalo siyang dapat na maging alerto dahil sa nabalitaan niyang masama. Pinagbabawalan na raw ang mga tiktik na gambalain si Mildred dahil malaki na ang tiyan nito at malapit nang maisilang ang sanggol. Binawalan sila ng isa sa mga hari o pinunong aswang na naghahari sa kagubatan. Doon pa lang ay alam na ni Gardo ang binabalak ng haring aswang na iyon sa mag-ina, pero hindi niya iyon hayaang mangyari sa abot ng kanyang makakaya, maski buhay pa niya ang kapalit. Alam naming nahihirapan ka na, Gardo. Kaya tutulong kami sa pagroronda at pagbabantay sa mga buntis dito sa ating lugar. Lalo na't may banta ang isa sa mga haring aswang sa dalagang si Mildred. Maski hindi mo sabihin, ay ramdam kita, Gardo. Magkababata tayo, kaya alam ko na ang likaw ng bituko mo. Pasensya na, Kapitan, pero totoo ang mga sinasabi mo. Ang hirap din palang maging berdugo. Akala ko madali lang. Sa mga ganitong sitwasyon pala ay napakahirap. Kailangan ko na sigurong gamitin ang palakol ni Ama na gawa sa paa ng isang higanting tikbalang. Kung ano ang mas nararapat at nakabubuti ay siyang gawin mo, Gardo. Nasa likod mo lang kami, nakasuporta. Pero ang tanong, madali lamang ba yung gamitin? Madali lang, Kapitan Butong. Pero ang mahirap ay ang pagganahin ng kapangyarihan nito. Bakit? Sa papaanong paraan mo ba ito magagamit? Kailangan kong hanapin ang kuta ng mga tikbalang na kaibigan ng aking ama at patunayan sa kanya na karapat-dapat ba akong tagapangalaga ng kanyang paa na nililok bilang isang makapangyarihang palakol. Subalit natitiyak ko na may hihingiin siyang pabor para mapatunayan ko ang bagay na yon, at yun ang hindi ko pa alam. May tutulong ba kami? Sabihin mo lang at gagawin natin para magtagumpay ka. Wala, Kapitan. Ang tanging hilingin ko lamang sa inyo ay ang inyong kooperasyon. Bukas na bukas din kasi ay maglalakbay ako papuntang paanan ng bundok. Pero hindi ako dadaan sa gubat para hindi makalata mga tiktik at mga aswang.
Iikot ako kaya medyo matatagalan ako sa aking lakad. Kung maaari sana, ay dublehin niyo sana ang pagbabantay sa mga buntis habang wala ako. Ipapanalangin niyo rin sana ang aking tagumpay at makabalik ng ligtas. Maski hindi mo sabihin, ay tungkulin din naming pangalagaan sila, Gardo. Dahil ako ang punong barangay dito kaya kargo ko rin sila. Kaya huwag ka nang mag-alala sa bagay na yan at ipanatag ang iyong kalooban. Mag-focus ka muna ng mabuti sa iyong gagawing misyon para magtagumpay ka. Hala, umuwi ka na at magpahinga para may lakas ka bukas sa iyong pinaplanong paglalakbay. Mag-iingat ka lang, kaibigan. Salamat, kaibigan kong kapitan. O siya, maiwan ko na kayo rito. Iniwan ni Gardo ang mga tanod at si Kapitan Butong na panatag na ang kalooban. May tiwala naman kasi siya sa pamamahala ni Butong, kaya nagagawa niyang ipanatag ang kanyang kalooban. Isa pa, wala pa itong sinabi na hindi niya ginawa at tinupad. Ipinagpatuloy naman ni na Kapitan Butong ang pagroronda. Imbis na batuta ang hawak ng mga ito, ay napalitan ng matatalas na itak dahil hindi naman basta-basta pangkaraniwang nilalang ang kanilang binabantayan. Ang mga barangay tanod ay naiiwan sa bakuran ng mga bahay ng may mga buntis para makasigurado ang mga ito sa kanilang mga kaligtasan. Mabuti na lamang at lumipas ang buong magdamag na walang umaataking tiktik at mga aswang sa mga babaeng buntis. At iyon ang laking pasasalamat ni Kapitan Butong sa kanya naalala si Gardo. Mag-iingat ka, Gardo. Mag-iingat ka. Pagkatapos gumayak, ay nagumpisa ng baybayin ng binatang berdugo ang landas papuntang paanan ng bundok. Doon kasi sa lugar na yon, ang sinabi ng kanyang yumaong ama na kinaroroonan ng lagusan papuntang kaharian ng mga tikbalang. Dala-dala nito ang isang litrato na magkakasama silang tatlo ng kanyang ama't ina na magpapatunay sa higanting tikbalang na anak nga siya ng nasira niyang kaibigang berdugo. Tahimik naman ang mga naunang oras ng kanyang paglalakbay. Subalit habang tumatagal at tumitirik ang araw, ay nakakaramdam na siya ng pagkagutom, pagkapagod at pagkauhaw. Maski kasi wala pa siya sa paanan ng bundok, ay pasulong na ang dinadaanan niyang kalsada. Ano ba kasi mga tikbalang na ito? Ang dami-daming pwedeng lugar na paglalagyan ng kanilang lagusan, isa paanan pa ng bundok. Wala pa man ako roon eh. Matarik na itong daanan, sabayan pa ng matirik na araw. Nakakahingal grabe. Panay reklamo ng binata habang patuloy sa paghakbang. Nakakailang upo rin ang kanyang ginagawa para lamang makapagpahinga. Pagkatapos ay muli rin siyang maglalakad. Magtatakip silim na pero hindi pa niya nabubungaran ang paanan ng bundok. Kaya minabuti na muna niyang maghanap ng magandang pupwestuhan para pampalipasan niya ng magdamag. At nang gabing iyon ay nagkaroon ng malaking kaguluhan laban kina Kapitan Butong at ang mga tanod nito laban sa sumalakay na tiktik. Mabuti na lamang at namataan ng mga tanod na nakabantay sa harap ng bahay ng isa sa mga dalagang buntis ang nilalang na yon bago nito masira ang bubong ng bahay. Pinagbabato nila ito at ang ibang mga residente ay may daladalang mga sibat, kaya sinubukan nila itong pinatamaan ng mga palaso. Pero nagagawa lamang nitong saluhin ng tiktik ang kanilang mga bala. Nakaisip naman ng isang paraan si Kapitan Butong. Pinakuha niyang isa sa mga tanod ng agwa bendita sa simbahan. At pagdating ng tanod ay kaagad nitong iniabot sa kapitan ang daladala ng benditadong tubig. Ipinahid naman iyon ni Butong sa mga palaso. Sa kanila muling pinunteriya ang tiktik na abalang pinagtatawanan sila. Sige, magsaya ka lang, halimaw ka. Tingnan natin ang piling mo ngayon. Kapag nasalo mo pa ito ng hindi ka nasusunog, saka pa lamang ako bibilib sa'yo. Pero malabong mangyari yon dahil nasa amin nakahanib ang Diyos. Kaya hetong sa'yo. Pagbitaw ni Kapitan Butong ng kanyang palaso, ay siya ring pagbitaw ng tatlo niyang tanod sa kani-kanilang mga bala. Tumatawa rin pinagsasalo ng tiktik ang mga apat na palaso. Subalit nabigla siya dahil unti-unti siyang napapaso at umaapoy ang kanyang buong braso. Huli na nang malaman niyang may mga agwa bendita ang mga yon,
Kaya ang sumunod niyang tanging nagawa ay ang pumalaw sa tuktok ng bahay. Oras na para lisanin mo ang aming lugar, halimaw. Muling nagpakawala si Kapitan Butong ng isa pang palaso. At dahil sa nalaplos na ang mga kamay ng tiktik, ay hindi na nito nagawa pang saluhin ng mga palaso hanggang sa dumiretso ito sa kanyang noo na siyang ikinalagot ng kanyang hininga. Nagyawa naman ang lahat ng tao dahil sa sobrang tuwa, lalong-lalo ng pamilya ng babaeng buntis na pinagtatangka ang biktimahin ng gabing iyon. Nagtataka naman ng iba dahil hindi nila nakitang sumaklolo ang kinikilala nilang tagapagligtas na si Gardo. Pero walang imik ang kapitan dahil ayaw niyang mabulilyaso ang plano ng kaibigan. Iniba na lamang niya ang usapan at nagawa niya man niyang mailihis sa iba ang kanilang usapan. Pagkatapos ng pagpupulong ay pinabalik na nila ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay. Pagkatapos ay pinagpatuloy naman ng mga tanod ang pagruronda sa paligid. Nahihirapan man ang karamihan sa kanila pero kailangan nilang labanan ng puyat para sa kaligtasan ng kanilang mga kababayan na nangangailangan ng kanilang serbisyo at gampanan ng sinumpaan nilang tungkulin, lalong-lalo na si Kapitan Butong. Samantala, nakakita naman si Gardo ng magandang lilim ng isang puno na pupwestuhan sana niya. Subalit habang papunta siya roon, ay may bigla siyang napansin na kakaibang bahay. Napakaliwanag ng paligid ang bahay na yon at napapalibutan ng nagsisikintabang kulisap. Sa pintuan na iniluwa nito, ang napakagandang babae na bugaw ang kasuotan. Bugaw rin ang mga mata nito at ang buhok. Napakaputi din ang balat nito na animoy Diyosa sa kagandahan. At nang makita siya ng dalaga, ay nginitian lamang siya nito saka kinindatan. Gamit ang hintuturo nito ay sininyasan siyang lumapit. Totoo bang nakikita ko? Nasa langit na ba ako? Ang gandang babae, grabe. Tapos napakaganda rin ng kanyang bahay. Sino mag-aakala na may nakatira pala ritong dalagang Diyosa sa kagandahan? Aba, maski aswang pa ito, ay handa akong magpalapa, makausap lamang siya at makilala. Ay teka, papunta na ako dyan, miss. Tila ba wala sa sarili at nahipnotis mo si Gardo ng mga sandaling iyon. Marahan pa siyang naglakad habang titig na titig sa misteryosang dalaga na tuwang-tuwa naman sa nangyayari. Mas lalo pa nitong hinikayat ang binata hanggang sa makalapit na ito sa kanya.